Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, mamamasyal tayo. Walaan nyo kung saan. Siyempre nasa title na. Pupunta tayo sa Tokyo Station. Kasi, you know what guys, di ba pangatlong beses ko na sa Tokyo. Pero hindi pa talaga ako nakakapunta sa Tokyo Station ng train. Di ba kasi hindi naman siya usually puntahan or wala namang tourist spot. Well, na alam ko na pinupuntahan doon. Tapos nung tinitignan ko yung JR Yamanote Line, merong Tokyo Station na nakasulat doon. Sabi ko, ano bang meron doon sa Tokyo Station? Diba? Ngayon din naman, parang wala naman akong fixed na itinerary. Sabi ko, sige, puntahan nga natin yung Tokyo Station na yan. Parang ako-curious lang ako kung anong meron doon sa Tokyo Station. And then, syempre, sasama ko kayo, papakita ko sa inyo kung anong meron doon. And then, baka doon na lang din tayo kumain ng dinner. Yan. So, Shinjuku area pa rin tayo. Ito yung Kabukicho. Yung parang red light district dito, di ba? Napasyalan na natin siya noong mga nakaraang gabi. Minsan nga actually guys, pag nag-i-explore ako sa isang lugar, ayoko munang umalis, parang na-attach. Ang bilis ko ma-attach, hindi lang ako mabilis ma-attach sa tao, pati sa lugar. Na-attach ako sa lugar, parang ayoko munang umalis kasi nag-i-enjoy pa ako. Pero iniisip ko kung sobrang magtatagal naman ako dun sa lugar na yun, hindi ko na mapupuntahan yung mga ibang lugar na dapat natin puntahan, no? So, even though mahirap mag-let go, natututunan ko na lang. Charing. Nag-i-emotional bigla. Merong Donki dito sa may Shinjuku din. Actually, marami namang Donki dito sa Shinjuku. Pero ito yung pinakamalapit sa hotel namin. Itong Donki. Ay, naanuhan tayo ng red light. Ayan, of course. Ngayon is Monday. Monday ng alas 6 ng hapon. Pero ang dami pa rin tao dito sa Shinjuku. Oh. Pero tonight, magpapaalam muna tayo sa Shinjuku. Shinjuku, alis muna kami ha. Punta lang kami sa Tokyo Station. Ayun guys, kung merong Shibuya Crossing, actually dito sa Shinjuku, meron din. O, tignan nyo. Parang Shibuya Crossing din. Ano? Dito sa may Kabukicho area. Ayan. Pero iba pa rin sa Shibuya talaga. Mas malala ang tao doon. Pero ang daming tao. Oh my gosh. Ang daming tao, no? So, ang Tokyo, no, generally crowded talaga siya. Kahit saang tourist spot tayo magpunta, crowded talaga. Super dami talagang tao ng Tokyo. Ano siya, crowded, chaotic, but there is beauty in chaos. Sir, no? May beauty yung chaotic energy ng Tokyo. Siguro kasi hindi tayo nakatira dito, kaya na-appreciate natin siya. Pero yung Japanese friend ko, si Ryuki, sabi niya ayaw niya nagpupunta ng Shinjuku, ayaw niya nagpupunta ng Shibuya, ayaw niya ng mga ano kasi super crowded daw, super daming turista, daming tao. Mas gusto nila yung mga laid back, mga hindi masyadong crowded. Pero syempre tayo na minsan lang nakakapunta sa Japan, na-enjoy natin yung ganitong klase ng crowd, no? Well, ako, dinamay ko pa kayo. Na-enjoy ko. Although gusto ko rin yung mga laid back na places, pero yung may something kasi sa chaos ng Tokyo di ba? May beauty sa kanyang chaos na na-enjoy ko. Ayan. Naabutan tayo ng red light. Ayun yung cat. Ito. Ayan, meron ding big camera dito sa Shinjuku guys, ito. Ayan guys, so punta ulit tayo sa JR Yamanote Line as always. Sasakay ulit tayo dyan sa, ayan, JR Yamanote Line Station going to Tokyo Station.
Ayan, pakita ko na lang ulit sa inyo dito yung JR Yamanote line, yung bilog na line. Ayan. Para ma-memorize nyo na ha. Ma-memorize nyo na yan. So, from Shinjuku Station, pupunta tayo sa Tokyo Station. Iikot tayo, no? So, JR lines. Cute. Ayan. JR lines. Sundan lang natin yung arrow. Shinjuku Station, East Gate. So guys, nagpa-load ako ng 2,000 yen, no? Tapos ilang days ko na siyang ginagamit. Mga pang third day ko na, no? Pang third day ko na ginagamit yung IC card ko. Mga 1,000 yen pa lang yung nababawas. Usually naman, per sakay, mga 150 yen, ganun. Or depende, minsan 130 yen, minsan 170 yen. Depende sa layo mo. So, in our 3 days, ayun, parang nakaka 1,000 yen na ako sa train card. Parang nalolost ako. wait lang. Memorize ko na ito. Ba't wala akong mababasang JR Yamanote? Okay. Basta may makita lang akong arrow na nagsasabi ng JY. Masaya na ako. May nakita na ako. Okay, sa 14, no? So, we're here sa Shinjuku Station. Yoyogi, Harajuku, Shibuya, Ebisu, Miyaguro. Ayun. Tokyo Station yung pinaka-last. Ay, katabi lang pala yung Tokyo tsaka Ueno? For Ueno. For Ueno. Akala ko ba katabi lang siya. So, yan. Tokyo 01. Dito tayo sasakay. Ayan, medyo maraming stations na siya, no? Hindi siya kagaya ng papunta lang sa Shibuya or Harajuku. Mga 2 to 3 stops lang. Ang Tokyo Station, medyo malayo siya sa Shinjuku. Pero laban. So yun guys, nakababa na tayo sa Tokyo Station. Nag-check lang ako kung saan tayo ayan! Marunouchi North Exit. Pag nasa train ako, tsaka lang ako nag-research. Tsaka lang ako nagre-research habang nakasakay na ako ngayon sa train. So, isa lang yung nabasa kong article, no? So, ang knowledge ko is limited lang dun sa nabasa ko ngayon. So, may dalawa doon na exit. One is Marunouchi Exit. And the other one is, ayun, Yesu Exit. Tapos, isa daw sa mga pwedeng gawin dito sa Tokyo Station is i-visit yung Ramen Street. Tapos sakto naggugutom na ako. Punta tayo sa Ramen Street. Tapos nasa Yesu Exit daw siya. So, since Marunouchi yung exit na yun, dito tayo sa kabilang exit sa Yesu Exit. Yan. Captain Sweet Burger. Ano? Ang busy rin dito sa Tokyo Station. Ayan, parang lilipat siya ng ibang train pero mag-e-exit tayo. Ay, Shinkansen, no? Shinkansen. So, pwede kayong sumakay ng bullet train dito. Kung pupunta kayo ng Osaka siguro or mga ibang lugar sa Japan using the Shinkansen, pwede kayo dito sa Tokyo Station. So yung Shinkansen via Nagano daw, pwede kayo makapunta sa Hokuriku, Joetsu, Hokkaido, Akita, Yamagata, Tohoku. Ayan, pwede kayo makapunta sa mga lugar na yan using the Shinkansen via Nagano. Di pa tayo nakakapunta sa Hokkaido, no? Hayaan nyo, sa mga susunod na visit natin sa Japan, hopefully ma-visit natin yung mga ibang places like Hokkaido, Sapporo, na parang maganda sa Sapporo nga. Ay, yung Hokkaido sa may Sapporo, di ba? Ay, yung Sapporo sa may Hokkaido, tama? Yesu. Wait lang. Nag-check lang ako sa mga arrow, no?
So, ang Yeso biglang napunta dito. Kasi pag didiretso doon, parang nilipat ka ng ibang train station. Sige, mag-exit na tayo dito. Labas na nga muna tayo dito sa JR para happy ang life. Ha? Bakit? Nag-error yung card ko. So, I'm thinking maybe just maybe nag-exit ako. Siya may Shinkansen yata yung in-exitan ko. Sorry. Wait lang. Nag-error din yung card nung katabi ko eh. Dalawa kaming sabay na nag-error. So baka mali kami ng in-exitan, no? Okay, maybe nga mali tayo ng in-exitan. Sige. Cutie. Sobrang lawak din pala ng Tokyo stations, guys. Ang daming malalawak na station dito. Tokyo Station, Shinjuku, Shibuya, Ueno, yung mga big stations. Nalilost ako, hindi ko alam kung saan ako mag-exit. Pero kalmado ako guys, hindi ako natataranta ha. Kalmado tayo. Nalulost ako. Hindi ko alam kung saan ako mag-exit. Pero dapat kalmado pa rin tayo. Nawawala na ng araw. Pero, mahahanap din natin yan. Ang lawak pala ng Tokyo Station. Nahanap ko. Yan. Nakabalik tayo. Yan. Yeso South Exit. Hoy, no joke, ang lawak din ng Tokyo Station. Alam, bakit may feeling ako na mag-error yung card ko? Kasi nag-error na ako kanina. Feeling ko mag-error na naman siya. Wag naman ganon. Oh my gosh. Please pray for me. Oh my gosh, hindi siya nag-error. Achievement. Hindi siya nag-error. So, feeling ko yung ina-exitan ko kanina, Shinkansen area siya. Kaya ayaw gumana ng card ko. But when I exited sa tamang daan, naka-exit tayo. Pagka-exit ko ng Yeso South exit, may nakasulat dyan, shops and restaurants sa may baba daw. Pero try nga muna natin lumabas. Kung anong meron sa labas. Tokyo Midtown Yeso, ayan. Parang ano siya. Parang malaking shopping mall ito. Tokyo Midtown Yeso. Shopping mall siya. Sige, balik tayo dun sa train station. So yun guys, pumunta ako sa parang may underground, no? Ito na yata for Yeso. Yan ang haba ng pila dito. Ano kayang may ano? Ayan, Japanese store siya pero super haba ng pila. Look at the pila, ang haba. Ano meron, no? Ay, gusto kong pumila pero super haba, guys. So, sinearch ko na lang sa Google Map, guys, kung saan banda yung Tokyo Ramen Street. Tapos, 2 minutes walk lang naman siya. Sinusundan ko na lang yung direction ng mapa. Hopefully, nasa tamang direct. Alam na may tao. Baka ito na. Iniisip ko, ito na kasi tignan mo, ang daming ramen dito. Ito yung mahaba yung pila na ramen, ano. Feeling ko ito na siya, guys. Sorry. Feeling ko, guys, ito na siya. Kasi tignan mo, puro ramen, no? Yeah, ito na siya. Ay, ang haba ng pila ng bawat store, oh. Nakakaloka. Ay, Ichiran ba ito? Ay, hindi pala. Pero mahaba rin yung pila ng ramen na to. So, kakabasa ko lang, merong nag-comment sa vlog ko, sabi niya, marami daw tao kasi summer break daw ng mga students. I think so. Break ng mga students kasi super dami. Para mas marami pa nga itong tao na to kaysa yung pagpunta ko ng autumn or spring. Para mas marami itong summer.
baka nga naka-break kayo mga estudyante, gala ng gala. Ayan, you know what, kailangan na talaga natin pumila. Super dami ng pila bawat store. So, I think magtiwala na lang tayo kahit saan na dyan, feeling ko masarap na yan. Guys, meron ditong standing sushi bar. Pero kakasushi lang natin kahapon. Wala sana masyadong pila pero kakasushi lang natin kahapon. Gusto ko naman mag-ramen kasi hindi pa ako nagra-ramen sa trip na to. Okay. Okay, so ito na nga yung ramen street na. Puro nga siya mga ramen shops. Tapos parang kahit saang store, mahaba yung pila. So, or ito, mas konti yung pila dito. Okay guys, I decided na sige pipila ako dun sa mahaba yung pila. Kasi kung yung mga Japanese nga, willing sila pumila ng ganong kahaba. What more pa ako? Like, ba't ako arte? Ganda ka? Di ba yung mga Japanese nga, parang willing sila pumila. So, I think, baka worth it. So, pipila din ako. Okay guys, so I decided na dito ako sa ramen shop na to kasi yung picture niya, ay, bakit nagaganon yung ilaw? Ayun makisama, pero ang ganda ng picture niya kasi oh. Sabi ni kuya, bumili daw muna ako dito before ako so, special. Paano ko order, B? Ganun? Ay, tama ba yan? Ay, tama. Guys, kain na tayo. Ito yung ating kakain na ramen. Yung special yung in-order ko. Naririnig niyo ba ako guys? Medyo nag-hesitate ako na mag-speak ng malakas eh. Ilalapit ko na lang yung camera sa akin. But yeah, this is the ramen. Let's go. Kain natin. So, ang in-order ko lang yung special ramen with anchovy. Ang anchovy do parang yung isda na I don't know. Sarap. Di ba yung anchovy, yung marang maliliit na isda? Ganon, may lasa siyang ganon. Interesting flavor. First time ko makakain ng ramen na may ganito, parang anchovy. Pero masarap siya, surprisingly. Alam mo guys, dito sa Japan, uso kumain yung mag-isa. Yung katabi ko sa kaliwa tsaka sa kanan, parehas mag-isa. Lahat kami dito mag-isa. So parang okay lang na kumain mag-isa dito sa Japan kasi parang marami namang gumagawa ng ganun. May pagkamaalat yung lasa niya, may pagkamaalat kasi di ba ang anchovies, alam niyo naman yung lasa ng anchovies, di ba? Yung parang tuyo na may maalat siya. But surprisingly, it's good. Try natin yung meat. I love. Halo natin yung egg. Meron palang egg dito. Angat. In fairness guys, malaki yung serving niya, no? Maraming noodles, eh. Kita nyo ba?
Yep. Pati okay naman yung meat. Tatlong piraso ng meat. Merong egg. And then merong mga kung anay-anay pa mga ganito. Seaweed. Ay, init. Good. So yun guys, pinagpawisan tayo. Tumatagat ko yung pawis ko, pero hindi lang naman ako, like it's a tie. At pati yung mga katabi ko, pinagpapawisan din sila. Sorry. Tapos lahat kami nagpupulas ng pawis. That was a good meal. Umusog ako. Yeah, so ano siya no, ramen na may anchovies. Flavorful siya, nasa maalat na side siya. Pero parang hindi ko naubos masyadong sabaw kasi nga medyo on the maalat and medyo flavorful talaga siya. Masarap siya sa simula, pero habang tumatagal nakaka-feel ako ng umay. Siguro hindi ako ang target market ng mga ramen na masyadong flavorful, yung mga ramen na masyadong complicated. To be honest, for me mas prefer ko pa rin yung Ichiran ramen, yung simple lang, 'di ba? Ichiran kasi parang sobrang simple lang na ramen, pero mas na-appreciate ko yung simplicity niya. Ewan ko, mas tumatago sa akin yung sarap ng Ichiran ramen kasi simple, wala masyadong complication, pero masarap. But good experience pa rin. Good experience na nakatry tayo ng kakaibang ramen, no? Anchovies, yeah. And it was nice na ma-experience natin yung ganun. Sa Ichiran kasi meron pang harang-harang na ganun na pag kumakain. Dito, wala talagang harang. Like, magkakatabi kayo. Tapos yung katabi ko, mag-isa din siya. Dito din mag-isa din siya. Which is nice kasi hindi ka parang may intimidate or may hiya na, mag-isa lang ako. Kasi dito sa Japan, eating alone is normal, no? Hindi ko alam kung bakit normal siya, bakit maraming tao na kumakain mag-isa, pero if you're a solo traveler, parang Japan is the best place for you kasi maraming kumakain mag-isa. So hindi ka mahihiya. So ang ramen was 1,150 yen, mga 460 pesos. Okay. Let's explore Tokyo Station more. So basically parang dito sa baba pa lang ng Tokyo Station, no. Ang dami ng mga nangyayari. Ang dami mga stores, mga shops. Tokyo Ramen Street. So, doon tayo nang galing. Ano pang meron dito? Tokyo Character Street. Ayun no, merong Tokyo Character Street. Ano kaya meron doon sa Tokyo Character Street? Tara, puntahan natin. Baka mga anime? No? From the word itself, Character Street. Feeling ko mga anime. Dami mga Lego dito. Okay. So ito na yung Character Street. Parang mga character shops. Mga anime figures for sure. SpongeBob. Cute. Super cute. Oh my god, yung pamangkin ko, adik na adik siya sa Tomica. Dito merong super laking Tomica shop. Diyos ko Lord. Mag-enjoy yung pamangkin ko dito. Maraming ipapabili pagkasama mo. Yung last kong Japan, binilang ko ng mga Tomica cars yung pamangkin ko. Hindi ko kasi ma-memorize kung ano yung meron na siya sa wala. Kasi marami tong numbers diba? Marami siyang collections ng cars. Tapos nadoble-doble na pala yung mga nabili ko. So parang nung binibigay ko sa kanya, sabi niya, meron na ako niyan, ganyan. Parang hindi tuloy siya super happy kasi yung mga nabibili ko sa kanya, duplicate na pala. So sabi ko, pag bibili ako ng Tomica, tatawagan ko siya para malaman ko kung ano yung wala pa. Kasi memorize niya yung collection niya 7 years old pa lang siya pero memorize niya yung kung ano yung card na meron siya at wala.
Dito talaga sa Japan guys, yung mga train station nila, pasyalan na eh, no? Yung underground na mga train stations nila, lagi na may mga shops, restaurants, mga kung ano-ano mga boutiques, no? Kumbaga pasyalan na talaga. Minsan pwede na kayo, tara punta tayo sa Tokyo Station, tas pasyal lang kayo sa underground. Kasi pasyalan na talaga siya eh. Yung mga train station nila parang mall na rin, no? Mall. Ayan yung mga kit. 298. Ay, minsan lang ako nakakita ng ganitong KitKat. Baskins and Robbins. Minsan lang ako nakakita ng ganito. Meron din silang milk tea. Milk tea KitKat. 298. Mas mahal lang to, 328. Kasi parang special, no? Baskins and Robbins. Pasok na tayo dito. Popular. Tokyo Matcha Choco Daifuku. Yan, 700 yen. Ilang peraso to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ang lawak. Actually guys, lakad lang ako ng lakad sa Tokyo Station. Hindi ko na alam kung nasan ako banda kasi ang lawak niya, oh. 'Di ba? Malawak na yung station, yung mga pasyalan or mga stores. Ang lawak din. May Starbucks pa nga dito. Oh. Dito. Daming restaurants. Ay, Gongcha pala. Ang laki ng Gongcha dito ha, in fairness. At ang daming tao. Gongcha. Mas affordable ang Gongcha. Ang Coco, ang mahal ng Coco dito guys. Ang Gongcha, 49. 200 pesos. No, mga ganun. Gusto ko mag-try ng Gongcha. Last time kasi sa may Shibuya, may nakita akong Coco. Ang mahal ng Coco dito guys, mga 400 pesos yung large. Diba yung Coco sa Philippines magkano lang 100 plus na 120 pesos. Yung bibili na ako 400, bigla ako nag-back up. Bigla ako nag-crave ako ng milk tea, tapos bigla ako nag-back out. Sabi ko ay magtutubig na lang ako. Nag-vending machine na lang ako na tubig kasi 400 pesos ang mahal. Pero at least dito sa Gongcha, okay na mga 240, 220 pesos. Mas reasonable na yan kesa, or dahil Shibuya lang kaya mahal yung Coco. Ang mahal talaga, nagulat ako sa Coco doon. Ang lawak, no? Kaya ngayon sa travel ko guys, sa isang araw, 2 lugar lang lagi yung napupuntahan ko. Like for example, isa sa umaga, isa sa hapon. Kasi ang lawak ng mga lugar eh, kung gusto mo talaga siyang i-explore ng matagal. Yesu Book Center. Ay, kaso baka mga Japanese yung books dito. Hindi rin natin maintindihan, no? Oo nga, mga Japanese. Ayan, no? Pero ang cute. Ayan, daanan na lang natin para makita natin yung bookshop nila. Grabe, no, tinatranslate nila lahat ng books into Japanese. Ang sipag nila mag-translate. Ang lawak ng Tokyo Station, no? Kapag magkikita-kita kayo ng mga friends nyo dito na tara kita tayo sa Tokyo Station, dapat very specific, no? Magkita tayo sa Tokyo Station, exit east, ganyan, sa ganyan, ganito. Kasi sobrang lawak niya. Hamburg Works.
Ang taray, meron silang pa LED screen sa tambayan, no? Para nakatambay ka sa train station pero beach feels, ay, ano ba yan, falls? Cute. So, nagre-research pa ako ano mga pwedeng puntahan dito sa Tokyo Station. Meron palang sikat na building dito, yung Tokyo Station Building. Yung parang lumang building nila. Search ko lang kung paano tayo makapunta doon. Tokyo Station Old Building. Ah, sa may Manorochi. Okay. Punta tayo sa kabilang exit. Kasi nandito tayo sa Yeso, diba? Yeso exit. Diba dalawa yung exit dito? Yung isa yung Manorochi. So, nandun pala yung old na building. Sige, lakad tayo. Pero sobrang lawak, guys. Hindi ko na nga alam kung nasang area na ako. Lakad ako ng lakad kasi sobrang lawak talaga niya. Parang isang buong city. Yung Tokyo Station, parang isang buong city. Tapos, in fairness, no? Parang ang daming restaurants. Parang, yung iba tago-tago na nga. Pero, hindi nawawala ng customer, no? Hindi nawawala ng tao. Diba guys, yung mga ramen street, yung mga character street, nasa lower ground sila. Umakyat ulit ako dito sa parang ground floor. Kasi lilipat tayo from Yeso exit to Marunouchi. Ang hinahanap ko lang ngayon kung saan yung passage. Kasi may nagbo-block kasi dito kasi kailangan mong ng ticket para makapasok dyan. Pero hindi pa kasi tayo papasok sa train eh. Para magpa-pass through lang tayo sana. Hopefully ito na siya. Hopefully, I think ito na siya. Ay, nandun pa daw eh. Ayun na, may nakasulat. Ayan. Passage to Marunouchi side. Yung arrow niya nandito pa eh. So, diretsuhin pa natin. Pero may nakikita ko dito. Ah, hindi may ticket. Kailangan ng ticket dyan. Sige. Lakad pa tayo, guys. Ayun! Nakita ko na siya. Finally. Ayan na. Passage to Marunouchi side. Ayan. Nasa may gitna lang siya. Lakad-lakad lang kayo. Yeah, I think guys, nakarating na tayo. Ito, oh. Parang ito yung lumang Tokyo Station, no? So, kung gusto nyo makita yung parang Tokyo Station building na sikat sa social media, Marunouchi exit. Pero kung gusto nyo puntahan yung mga ramen street, character street, mga shops, malls, sa Yeso exit. Yeso, whatever. Basta ganong exit, guys. Pero sige, nasa Marunouchi Street na tayo. Kaso ginabi na kasi tayo. Hindi ko lang sure kung makikita pa natin itong building sa labas pag lumabas tayo. Basically, yan siya. So makikita mo yung kanyang structure, medyo may pagkaluma pa ng konti, no? Siguro isa to sa mga pinakaunang station na nagawa dito sa may Tokyo, no? Ito na rin pala sa exit na to, guys, yung Imperial Palace. Ayan. Sige nga, labas nga tayo dito sa area na to. Kung makikita natin yung building. Oh. Ayun. Ayan. Ito na pala yun. So, Marunouchi Street, guys. Kung gusto niyo makita itong building, ayan, pakita ko. Ayan, ito na yung Tokyo Station na nakikita ko sa picture. Ayan, medyo old pa yung kanyang atake, no? Parang old yung structure. Ayan, nasa may Marunouchi exit pala to. Ay, cute. Selfie tayo. Yay! Tokyo Station. Ayan. Okay din pala na gabi tayo pumunta dito, no? Kasi hindi siya mainit. Ay, mainit. Pero iba kasi yung init kapag may araw, no? Yung sikat ng araw. Ngayon, mainit pa rin naman. Pero, mas tolerable yung kanyang init. Ayan. Tapos lakad-lakad ka lang dito.
Hi. Guys daw guys. In Tokyo, I wonder if you know, if you say that Tokyo, if you mean it anything. Nagkatario. Chick, chick, chick. Ang cute. Tapos may mga buildings din. Ang luwag niya dito guys, oh. Tokyo, Japan. First time ko dito. First time ko makapunta dito. Nakakatuwa kasi kapag may mga nakikita kang for the first time, no? Sa mga travel mo kapag may nakikita kang first time, parang nandun yung excitement, nandun yung parang curious ka. Ano kaya itsura niyan? Ay, guys, meron, andun na pala yung Bulgari Hotel. Ayan, no? Ayan, sa likod ng station. Bulgari Hotel. Ayan, magaganda yung mga hotels na nasa ano niya. Nasa likod ng station, oh. Ano, malalaki yung mga building niya dito sa gilid, oh. Kasi parang meron akong napanood na vlog. Sino ba yung nagsabi nun? Baka foreign vlog yung napanood ko na ang Tokyo Station daw parang famous siya for mga business travelers. Kaya yung mga hotel dito medyo mga social, no. Usually yung mga nagstay dito yung mga may business, ganun. So dapat malapit lang sila sa Tokyo Station, baka magta-travel sila somewhere else. And siguro ang Tokyo Station na to baka business area. Makakapag-stay din tayo sa mga ganyang klaseng hotel. Pero hindi naman ako like sobrang nangangarap na mag-stay kasi masaya kahit hostel lang ako, masaya naman ako. Masaya ako sa hostel, guys. Kahit ganun, kahit bunk bed lang, happy na ako dan. Pero kung makaka-experience tayo ng hotel ganyan, why not, 'di ba? Pero mas masarap kasi ako kasi pag nag-stay ako sa hotel tapos mag-isa ako, mas nalulungkot ako, guys. Sa totoo lang. Isa rin sa mga reasons bakit mas prefer kong hostel. Kasi pag nasa hotel ako, tapos mag-isa ako, parang malungkot. Alam mo 'yun? Feeling ko nalulungkot ako sa hostel. Gusto ko yung kasi may common area pag lalabas ako. Although hindi ko makakilala yung mga tao, pero the fact lang na alam ko may mga tao sa paligid ko, kahit hindi kami nag-uusap or kahit hindi ko sila kilala, the fact lang na may tao sa paligid ko, parang mas okay ako sa ganun. Kasi pag nasa hostel ako, pag uwi ko sa hotel, pag nasa hotel ako, tapos uwi ako sa hotel, parang tahimik, ganun. No? Ewan ko, parang isa rin sa mga reasons. Pero ang disadvantage ng hostel, syempre, yung space mo sobrang limited. Pag nag-aayos ka ng mga gamit, ganun lang. May may pros and cons. Hi guys, kita ba ako ng camera? Hindi ko sure kung yung angle tama kasi yung pinagkabitan ko na bakal medyo inclined siya, pero in-adjust ko lang yung angle. Hindi ko naman ma-check kung tama. Ayan, pero nandito tayo sa Tokyo Station. Yeah, first time natin dito. Alam mo, parang pag tinitignan mo yung Tokyo Station na building, parang feeling ko ganyan yung itsura nung parang makalumang station pa nung kakabuild pa lang ng Tokyo Station. Ayun, yung kanyang structure, diba, yung parang medyo ma-orange na makalumang building, ganyan. Diba, imagine siguro ng mga many years ago, wala pa tong mga tall buildings sa likod niya, wala pa yan, no? So very very old Tokyo pa. So kung gusto niyo siguro ma-experience yung old Tokyo, ganyan, punta kayo dito sa may Tokyo Station. Tapos ayan, somehow kikita niyo yung dating station. Ayan. Tapos maghanap tayo ng maghanap tayo ng maiinom naman. Kasi kumain tayo ng ramen pero hindi tayo uminom tayo ng tubig kasi may libre naman tubig sa ramenan. Pero parang kailangan ko ng something cold na magka-quench sa uhaw natin. Itang i-manifest natin yung mga hotels. Manifesting to stay in one of these hotels. Yee! Pero I'm happy, guys. Again, I'm happy sa hostel. Mina-manifest ko lang kasi wala namang masamang mangarap. Be happy. Sabi nga nung quote, diba? Be happy with what you have while working for what you want. Diba? Sorry. May nagbi-video pala sa harap ko. Sorry, kuya. Okay.
Ayan, salamat sa pagsama ulit sa akin sa biyahe ko dito, sa pag-explore sa Tokyo Station, no? Na actually, nag-emote-emote pa ako kanina, hindi lang ako nag-vlog. Kasi parang, ayan, nakatayo ako dito, tapos sinisavor ko lang yung moment na parang, oh my gosh, grabe nagagawa ko na yung mga ganitong bagay na dati pinapangarap ko lang, di ba? I'm not sure, siguro dahil tumatanda ka na, no? Parang nagiging emotional ka na lagi. Parang ang bilis ko na maging emotional lately, no? Parang, ewan ko, I'm just really grateful na nagagawa ko na yung mga bagay na to. Like, sobrang masaya ako kung nasaan ako ngayon. Dati nga akala ko parang gusto ko magkaroon ng 100,000 subscribers, 1 million, ganun. Pero sa totoo lang sa ngayon, kung nasang stage ako, I'm happy already. I'm beyond grateful already. Parang ayoko rin naman ng sobrang parang kilala or sobrang nasa mainstream. Parang kung nasan ako ngayon, actually happy na ako, and the fact lang na nagagawa ko itong mga bagay na dati pinapangarap ko lang, nakakapag-travel na ako, I'm just beyond grateful. I'm just beyond grateful. So, maraming salamat, guys. And marami pa tayo i-explore na lugar for sure. I'm just happy. Parang iba kasi yung feeling pag nasa Japan, no? Parang sa Asia kasi Japan is parang the ultimate goal. Or Korea, pwede rin Korea, no? And the fact na nakakabalik tayo dito lagi, I'm just so grateful. Hindi man luxury travel, like hindi man sobrang social na travel, pero itong ginagawa ko ngayon, like staying in bunk beds, eating street food, eating at convenience stores, everything that I'm doing now, I'm enjoying it. Yeah, siguro I'm just gonna end this vlog by saying na whatever you want to do in life, like, go for it. Kasi ako dati, pinapangarap ko lang to, like, pag tinatanong nga ako sa Instagram or ng mga friends ko ano yung dream job ko, sabi ko, basta gusto ko lang mag-travel na parang Drew Arellano, ganyan, na parang makapag-travel. Pero, hindi ako 100% naniniwala na kaya kong gawin yun. But now, I'm in this belief na parang, oh my God, nagagawa ko na talaga siya, no? I mean, hindi naman ako like sobrang yaman, di ba? Pero at least somehow nasusuportahan niya na yung mga ganito, mga budget travels ko. I'm just beyond grateful na nasusuportahan niyo yung mga travel ko, nakakatulong ako sa pamilya ko, like, nagagawa ko yung gusto ko. So maraming salamat, guys. So kung ano may mga pangarap sa buhay, go for it, di ba? And believe in yourself, because along the way, maraming tao na hindi maniniwala sa iyo, or and it's normal, di ba? You cannot please everyone. It's normal, kahit anong gawin mo. May bombero. Kahit anong gawin mo, hindi mo talaga ma-please yung lahat. And it's okay. You don't have to hate them. But you have to believe in yourself. Kasi it's a very, wait lang, maraming hindi maniniwala along the way, maraming magda-doubt, maraming somehow mag-hate, but it's okay. It's okay. You don't have to please everyone, and you don't have to convince everyone to like you. The only person that you have to convince to like you is yourself, diba? Kasi once you like yourself, all the other comments doesn't matter anymore, diba? All the other opinions don't matter that much. What matter talaga is your opinion about yourself. So whatever you want to do in life, go for it, diba? Go for it. And be genuine along the way, diba? Just be yourself, diba? Kasi if you become yourself, you attract the right people, eh. Others might not like you for being yourself, but that's okay. At least, diba, hindi na kayo nagpaplastikan or nakakat agad yung hindi magandang relationship kung hindi niyo feel yung bawat isa. So yun lang. Maraming salamat. Ang layo na napuntahan natin. I'm just really grateful. Grabe, actually kanina nag-emotional ako dyan. Parang nakatingin ako dito sa Tokyo Station. Tapos parang, Lord, maraming salamat. May mga drama ako. Hindi ko na binablog kasi parang I was into the moment, and I really wanna talk to God and to say thank you for everything. But yeah, maraming Uy! Nag-emotional na naman ako. Sign of aging na talaga to. Pag tumatanda ka, parang ang bilis mo mag-emotional. But I just wanna say thank you, guys. And whatever you want to do,
in life, go for it, di ba? Believe in yourself. Sabi ko nga, you don't, kasi sa totoo lang, even my closest friends, even my family, sometimes parang hindi sila sure, tama ba yung ginagawa mo, or sure ka ba sa mga ginagawa mo. Pero ako, deep down in my core, I know na ito yung gusto kong gawin. And since alam ko sa sarili ko, hindi man naniniwala yung lahat, pero yung sarili ko, naniniwala ko sa sarili ko na ito yung gusto ko. And I'm just being myself, so I'm happy kung anong meron ako ngayon at kung nasan ako ngayon. Thank you guys for watching, and I'll see you again on the next one. Bye-bye! Tokyo!